Ilan sa inyo ang nagkaroon ng buhay na kung saan hindi kayo nahirapan? Buhay na naging madali at walang challenges. Na-realize ko na walang masyadong maraming tao ang magsasabi na ang buhay nila ay naging smooth. Walang hamon, walang kahirapan, parang wala. Kaya nga ang tanong ay, ilang beses ka na ba nakaranas na sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon ay nawalan ka na ng pag-asa at nanaig ang takot dahil hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Nagkaroon ka na ng takot dahil hindi mo alam kung saan ka tutungo at dahil sa desperasyon ay sumigaw ka na sa Diyos ng tulong. At ito yung problema, dahil sa takot ay hindi ka na nagtangkang kumilos ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Maaring sumuway ka na sa Kanya at gumawa ng kung ano-anong bagay na hindi naman kalooban niya. Narealize ko na ito ang pangkaraniwan nating problema. Na kapag nasa mahirap na sirkumstansya tayo ng buhay at pakiramdam natin ay wala ng pag-asa at solusyon, ay nakakalimutan nating meron palang Diyos. At hindi natin naisip na pwede pala tayong magamit ng Diyos bilang bahagi ng solusyon sa problema na pinagdadaanan natin. At ito yung pag-uusapan natin ngayon, kaibigan, na kahit nasa gitna tayo ng problema, ay posible palang inaantay lang tayo ng Diyos na lumapit at magpagamit sa Kanya upang masimulan niya kumilos at gumawa ng himala para sa ikatatagumpay natin sa buhay. Tapusin mo ang mensahe na ito upang makita mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos at kung ano ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Ngayon ay titingnan natin ang aklat ng mga hukom, kabanata 6 at 7. Tingnan natin ang isang tao na nasa isang nakakatakot na sitwasyon at pag-aralan din natin ang ilang mga bagay na kailangan nating malaman kung dumadaan tayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Noong panahon na yon, nasa ilalim ang mga Israelita ng pang-aapi at kalupitan ng mga Midyanita sa kanilang bansa. Basahin natin ang mga hukom 6:1-6. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midyanita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalekita at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may gasa. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya't humingi sila ng tulong kay Yahweh. Noong panahon na ito ay hirap na hirap ang mga Israelita dahil sa pang-aapi ng mga Midyanita. Kaya't humingi sila ng tulong sa Diyos. Agad naman silang sinagot ng Diyos at nagpadala siya ng anghel para kausapin si Gideon. Sabi sa mga hukom 6:11, dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midyanita. Ayon dito sa talata ay nagtatago si Gideon habang siya ay naghahanap buhay. Malamang siya ay natatakot sa mga Midyanita at ang tanging nagagawa na lamang niya ay ang magtago at hindi na solusyonan ang kanilang problema sa pang-aapi ng mga Midyanita. So pag-usapan natin ngayon, ano-ano ba ang mga estratehiya para mapagtagumpayan natin ang takot gaya nung takot ni Gideon at magkaroon tayo ng tagumpay. Ang gagamitin nating acrostic ay gods. Gods, hindi ibig sabihin na maraming God. Pero wala lang ako ibang maisip. Para lang ito mas madaling matandaan. So, G-O-D-S. Ano ba ibig sabihin ng G-O-D-S? G is gracefully embrace your potential. O, open your eyes, God is with you. D, discover the strength that God gives. And S, soar high, for God is willing to help suit your fears. So, ano ba yung G? G, gracefully embrace your potential. Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Ano ang isang bagay na pumipigil sa iyo na mag-apply para sa isang trabaho? O subukan ng isang bagay na challenging o kakaiba sa buhay? Ano pumipigil sa iyo
Naalala ko nung araw ay merong pinapagawa sa akin ng Diyos na magturo ako ng biblical foundation noon sa aming church. Kaya lang ay ayoko kasi natatakot ako at ang aking dahilan ay wala akong kakayahan na magturo. Alam mo, na-realize ko si Gideon ay ganun din na nakakaramdam ng takot. Siya ay nagtatago sa isang pisaan ng alak upang maiwasang makita ng mga Midyanita habang siya ay nagigiik ng trigo. Sinisikap niya na magbigay ng pagkain para sa pamilya. Kaya lang, ay takot na takot pa din siya. At malamang na marami siyang hindi magawa para sa ikauunlad sana ng kanyang pamilya. Ang dahilan ay kasi natatakot siyang mahuli. Narealize ko na limitado lang ang kanyang nagagawa dahil sa kanyang pagtatago. Narealize ko tuloy na malamang na hindi nakakaramdam ng tunay na kabayanihan o kagitingan si Gideon sa panahon na ito. Kasi nga, ay para siyang lumalaban sa isang pagsubok na tila hindi na malulutas. At marahil sa ngayon, ikaw ay nag-aalangan din at merong kinakatakutan. Pero tingnan mo ito, kung anong ginawa ng Diyos kay Gideon. Sabi sa mga Hukom 6:12, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Ikaw na magiting na mandirigma. Wow! Parang nakakatawa naman itong bati ng anghel para kay Gideon na isang lalaking nagtatago sa takot. Ang sabi sa talata ay magiting na mandirigma. Narealize ko na nang makita ng Diyos si Gideon, nakita niya ang isang magiting na mandirigma. Iniisip ko tuloy, kung bukod sa Diyos ay may nakapansin ba na iba na si Gideon ay matapang na lalaki? Malamang wala kasi nga siya ay takot din at marahil ito din ang iniisip ni Gideon sa kanyang sarili. Pero ito pa yung magandang sinabi sa kanya ng Diyos. Talon muna tayo sa verse 14. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Wow! Grabe, hindi lang sinabi ng Diyos na magiting ka, Gideon. Kung hindi ang sabi pa ay, gamitin mo ang buong lakas mo. Parang sinasabi ng Diyos na, Gideon, matapang kang mandirigma at meron kang sariling lakas. Gamitin mo ito. Alam naman natin na ang Diyos naman talaga ang magbibigay ng kapangyarihan kay Gideon. Pero sinasabi ng Diyos sa kanya dito na gawin niya ang parte niya. Gamitin niya ang binigay sa kanyang lakas at abilidad. Marahil iniisip mo na pwede namang gunawin na lang bigla ng Diyos sa mga Midyanita pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi gusto niyang gamitin si Gideon para maisakatuparan ang layunin niya. At ito ay hindi lang para kay Gideon, kundi para sa ating lahat na ginagawang partner ng Diyos para sa kanyang kaharian. Hindi sa hindi niya kayang gawin ng kanyang layunin, kung hindi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na matupad natin ang potensyal na binigay niya sa atin. Marahil iniisip mo, wala kang kakayanan. Kaibigan, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayanan. Maaring hindi tayo magkakaparehas, pero lahat tayo ay binigyan ng iba't ibang regalong espiritual, talento, abilidad na magagamit mo sa iyong buhay at para sa pagpapalaganap din ng kaharian ng Diyos. Alam ng Diyos ang nakatagong potensyal ni Gideon. Bakit? Siya yung lumikha kay Gideon at nag-design kay Gideon at gusto niyang gamitin ang potensyal na iyon. Kaya kaibigan, huwag mong hayaang mapigilan ka ng takot dahil meron kang potensyal. Nakikita ng Diyos ang iyong lakas at kakayahan at tutulungan ka niya maabot ang potensyal na ito.